nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit? Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Impeachment complaint, February 5, hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Tapos, nasundan pa nung sa Hague, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, inimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague.